Okay. Ang video na ito ay ang ikalawang bahagi para sa aralin natin sa linggong ito at pumapatungkol or pag-uusapan natin ang ponemang suprasegmental. Okay? So, simulan natin. Now, pag sinabi natin, nabanggit yung salitang ponemang suprasegmental. Pumapatungkol nga ba saan? Or ano nga ba yung ponema? So, pag sinabi nating ponema, ito'y isa sa mga unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa isa pang salita. Na kung saan naiiba ang pagkakabigas ng bawat letra, ng bawat salita, ng bawat pantig kapag nagkakaroon na tayo o pag pinag-uusapan yung ponema. Kasi pag sinabi ninyong ponema, sa madaling sabi, ito ay tunog. Okay? So, ponema is tunog. Ito yung unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan. Magkaiba ang ibig sabihin, yung letter S na binabanggit, magkaiba din yung R, yung letter R. Okay? So, yan yung ponema. Eto ngayon, nagkakaiba, ito yung parang tinutukoy niya na nagkakaiba ng tunog. Kasi, pag sinabi natin, tingnan ninyo, yung nakikita ninyo is salitang bahay. Ngunit, kapag wala yung tunog ng Y, kapag wala yung tunog na Y dyan, nagiging baha na lamang. Right? So, kapag yan yung kahalagahan ng ponema, yung ng tunog, naiiba niya yung kahulugan ng bawat salita na meron or na kung saan iniuugnay yung bawat tunog. Okay. Now, pag sinabi natin ponema, may uri siya, may dalawang uri. Yung ponemang segmental and then yung ponemang suprasegmental. At bibigyan lamang natin ng focus yung ponemang suprasegmental kasi mahalaga siya na malaman ninyo sapagkat mahalaga siya sa pang-araw-araw na pakikipag-usap ninyo. Kasi pag sinabi natin ponemang segmental, ito lamang ay ginagamit upang makabuo ng mga salita, upang bumuo ng mga pangungusap. Ito'y kinakatawan nito yung letra o yung titik. Okay, so yung alpabeto natin na A hanggang Z, yan yung nare-representa ng ponemang segmental. Yan lamang. Pero pag sinabi nating ponemang suprasegmental, ginagamit siya sa pagbigkas ng mga salita upang higit na maging mabisa ang pakikipagtalastasan. Miss, unsa man ang ginagamit sa pagbigkas para mas maging mabisa yung pakikipagtalastasan? Now, dito ngayon kasi pag-uusapan natin kung ano-ano yung dapat tandaan kapag ano yung mga paksain na dapat tandaan kapag pag-uusapan natin yung ponemang suprasegmental. Now, again, yung ponemang segmental, pumapatungkol siya sa letra o yung titik. Sa suprasegmental naman, kinakatawan niya or hindi niya kinakatawan yung titik o letra. More on sa kung paano mo kabisa, binanggit ang bawat salita kapag ikaw ay nakikipagtalastasan. Okay? So, eto ngayon. Simulan natin sa kung ano ang tatlong uri ng ponemang suprasegmental. Okay? Suprasegmental, yung diin, yung tono o intonasyon, yung hinto o antala. Diin ay pumapatungkol siya sa ano? Tono o intonasyon, pumapatungkol ba siya sa ano?
Yung hinto o antala, ano naman yung pinag-uusapan niyan? Okay, now simulan natin sa pagkilala kung ano ang diin sa ponemang suprasegmental. Pag sinabi nating diin, ito yung tumutukoy siya sa lakas at bigat ng bigkas sa pantig ng salita. Okay, now, yung diin ay, pag sinabi nating diin, kapag ka nagsasalita ka, ito yung lakas, ito yung bigat ng pagkakabigkas. Kasi, yung pagkakabigas mo ng bawat salita, nag-iiba yan or nagkakaiba yung kahulugan niyan. Depende sa kung paano mo diniinan. Lalong-lalo na kung magkatulad yung salitang binabanggit mo. Okay? So, nag-iiba yung pagpapakahulugan ng isang salita kapag ka naiiba yung paglagay mo ng diin sa salitang iyan. Now, eto, halimbawa, yung salitang baga. Pag ang salitang baga ay ang stress mo o ang diin mo ay nasa pantig na ga, ano kaya yung pagpapakahulugan niyan? Baga. Baga, di ba? So, baga, nasa ga ang diin. So, nangangahulugan siya na seemingly. Kumbaga, baga siya ang, di ba? So, seemingly. Pag sinabi naman natin na nasa ba yung diin, ano naman kaya yung pagpapakahulugan niya? So, baga. Baga na nagiging lungs ang kahulugan. Okay? Baga. So, lungs. Next na salita is yung halimbawang salita is yung buhay. Now, pag sinabi kong nasa high ang diin, ano yung pagpapakahulugan yan? So, banggitin natin, buhay. So, subukan ninyong banggitin rin ang bawat salita. Buhay. So, ano yung pinapakahulugan niya? Nangangahulugang alive or buhi. Pero pag sinabi natin nasa bu ang diin, buhay. Buhay. So, ang bu is yung diin. Makikita natin doon yung diin. Buhay. Ano naman yung pagpapakahulugan niya? Yan ay life. Kung kanina, buhi, nabuhi siya, kani ang iyahang kinabuhi. Okay? So, buhay. Now, ikatlong halimbawa, yung bata. Pag sinabi nating nasa ta yung diin, yung pagpapakahulugan niya is robe. Okay? Bata. Bata. Pag sinabi naman nating bata, nangangahulugan siyang child. Okay? So, subukan ninyong banggitin ang bawat salita ng maigi. Nang sa gayon ay maiparating ninyo ng wasto ang ninanais ninyong iparating. So, ilan lamang yan sa mga halimbawa. Now, nais kong subukan ninyong banggitin ang bawat salita na ito ng wasto at ibigay ninyo kung ano yung pagpapakahulugan niya. Okay? So, i-pause mo na yung video, tapos subukang bigasin at subukang tukuyin kung ano ang pagpapakahulugan ng bawat salita base sa kung ano ang kung nasaan ang diin ng bawat salita. Na dumako tayo sa ikalawang ponemang suprasegmental. Ito yung tono o intonasyon. Tono at intonasyon, mahalaga din siya sa pagpaparating ng maayos na
pagpapakahulugan mo sa pakikipagtalastasan mo, sa pakikipag-usap mo. Kasi minsan may mga tono na kung saan para sa isang tao, natural lamang sa kanya. Pero sa ibang tao, hindi. Gaya ng mga tao yung mga waray na tao, di ba? Ang mga waray na tao ay parang mahinhin silang magsalita. Kumbaga, may nasusunog na yung paraan ng kanilang intonasyon, o yung tono nila, yung intonasyon nila is parang, hala, ang kalayo ni kalatkat sa balumbong. So parang masasabi natin na talaga nga bang natataranta sila na mayroong sunog or may nangyayaring sunog or hindi. Sapagkat yung tono nila ay mahinhin. Okay? Dito naman tayo sa mga Bisaya. Yung mga Bisaya palaging masasabi ng mga ibang tao na yung mga Bisaya palaging galit sapagkat ganito, ganyan. Diba? Yung paraan, yung diksyon ng bawat Bisaya, parang mabigat yung mga diin, yung intonasyon parang palaging galit or what, diba? So yan yung mahalaga na malaman natin na yung tono at intonasyon, mahalagang iuri mo siya. Depende sa kung saang sitwasyon ka naroon at kung sino yung kausap mo. Kasi pag sinabi nating tono o intonasyon, ito yung taas, baba na inuukol sa pagbigkas ng pantig ng isang salita. Kasi nababago din ng tono at intonasyon yung pagpapakahulugan ng pinaparating mong mensahe sa iyong kausap. Okay? So, bigay tayo ng halimbawa. Kasi, ito muna. Pag sinabi nating tono, intonasyon, may level siya kung paano mo binibigyan ng intonasyon ang bawat pantig, ang bawat salita na iyong binibigkas. May mababa, may normal, and then may mataas. So, alamin natin, tingnan natin kung paano natin magagamit yung antas ng tunog na iyan kapag sa pagpaparating mo ng iyong mensahe. Now, ito yung unang halimbawa na salita, kahapon. Ito, pag katamtaman, mababa, and then mataas. Paano nga ba natin siya bigkasin? Kahapon, di ba? So, papataas. Kahapon, ibig sabihin, yung tono niya is nagtatanong. Kahapon, so ay question mark, may pagtatanong na nangyayari. Pero ito, subukang bigkasin. Yung katamtaman, mataas, and then mababa. Kahapon. Ibig sabihin, yung tono, intonasyon niya is nagsasalaysay lamang. Or nagsasalaysay yan. Okay? So, kahapon. Yung una is kahapon. Ito, kahapon. Okay? So, nagsasalaysay lamang siya. Ikalawang halimbawang salita, yung talaga. Pag sinabi natin talaga, pag ito yung format ng kaniyang pagkakabigkas, katamtaman, mababa, and then mataas, talaga, tal. So, katamtaman lamang, talaga. So, ibig sabihin, nagtatanong siya or di kaya nagdududa. Diba? Talaga. So, yan. Katamtaman, mababa, and then mataas. Pero ito, katamtaman, mataas, and then mababa. Talaga. Diba? So, yung tono niya is nagsasaysay or nagsasalaysay. Okay? Let's proceed sa ikatlo. Ito naman, hindi naman to salita, but ito ay pangungusap. May sunog. So, ito, paano natin bibigkasin to? Katamtaman, mababa, and then mataas. May sunog. Ibig sabihin, again, nagtatanong. Pero pag ito, paano natin bibigkasin yan? May sunog.
So papataas, mababa, katamtaman, and then pataas. So may sunog. Ibig sabihin, padamdam. Okay? So makikita may question mark. Papataas yung tono mo pagpaparating mo. Okay? So yan yung ilan sa mga halimbawa. Now, nais ko ngayon na banggitin ninyo ang mga pangungusap na ito sa kung paano nito nabibigyan or sa kung ano yung bantas na makikita ninyo sa bawat pangungusap. Okay, kasi sa tono o intonasyon, mahalaga din kung ano yung bantas na siyang ginagamit ninyo kapag pag-uusapan natin yung pangungusap. So, paano natin basahin yung una? Basahin, ikalawa, and then yung ikatlo. Okay. So, I think nakuha ninyo kung paano basahin yung bawat pangungusap. Now, dumako tayo ngayon sa ikatlong uri ng punemang suprasegmental. Kanina, diin, tono, intonasyon. Ngayon naman is yung hinto o antala. Kasi nababago, hindi lamang yung diin, hindi lamang yung tono o intonasyon, yung nakakapagpabago ng kahulugan ng isang salita kapag nakikipagtalastasan ka. But yung hinto o antala mismo. At dito, mahalaga yung tungkulin ng kuwit, yung kama, sa isang pangungusap. Okay? Now, ito yung hinto o antala, ito yung saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe. Okay? So, higit na malinaw ang mensahe yung pinaparating kapag yung hinto at antala mo ay nasa wastong paghinto, nasa wastong pag-antala. Okay? So, halimbawa, unang pangungusap, hindi ako ang salarin. Hindi ako ang salarin. Ibig sabihin, hindi siya ang suspect. Pag ganyan, hindi ako ang salarin. Hindi siya ang suspect. Pero pag sinabi natin, hindi ako ang salarin. Ibig sabihin, siya ang suspect. Diba? Ikatlong pangungusap, hindi puti ito. Ibig sabihin, puti talaga yung kulay. Pero pag sinabi natin, hindi puti ito, hindi puti yung kulay. Okay? Next, si Mark Anthony at ako. Ibig sabihin, may dalawang tao, right? Si Mark Anthony and then siya. Pero pag sinabi natin si Mark Anthony at ako, meaning may tatlong tao. Si Mark, Anthony, and then siya. Mahalaga, kung mapapansin niyo, mahalaga yung tungkulin ng kuwit. Next, hindi siya si Maria. Nangangahulugang, hindi si Maria yung pinag-uusapan. Then, hindi siya si Maria. Si Maria or Maria yung pangalan ng pinag-uusapan. And, hindi siya si Maria. Ibig sabihin, ibang tao, hindi ibang tao ang nasa isip, kundi si Maria. Okay? So, yan lamang yung parang art ng punemang suprasegmental. Now, nais ko naman ngayon na banggitin ninyo yung bawat pangungusap na ito ayon sa kung paano diniinan or paano ang hinto at antala nito. Kung nasaan yung kuwit, nasaan yung kama. Unang pangungusap, ano yung pagpapakahulugan yan? Ikalawa, ano kaya yung pagpapakahulugan? At ikatlo, ano kaya yung pagpapakahulugan? Okay? Naway nakuha ninyo ng maigi ang siyang aralin natin sa video na ito. Okay? So, kung may mga katanungan, you can freely ask me or may mga bahagi na kung saan nalilito kayo hinggil sa naging talakayan. So, tanungin ninyo ako at subukan ninyong manaliksik ng iba pang mga halimbawa
para mas maunawaan ninyo yung paksang punemang suprasegmental. Okay? At yan na yung wakas ng ating aralin.